Hi, Logan. Si Logan ay nagbabantay dyan sa may gate pero palalabasin ko kasi si Sol ngayon. Papakainin ko rin alas 11:30 na. Kaya ikaw, Logan, pumasok ka sa cage mo. Inside. Come on, inside. Doon, sa cage mo. Very good. Sit. Sits. Sits. Here. Toink. Other one. Other one. Okay. Stay there inside, ha? Kulong muna kita. Kasi gusto kong pakawalan si Sol ngayon. Lock natin to. Nabubuksan niya to kasi mag-isa. Hey, Sol. Halika. Let's go yung cage ni Sol eh. So, yung poops niya ay durog. Good boy. Ay, yun, oh. Energetic naman siya. Papakainin natin siya ngayon. Kunin ko yung dog dish niya. Halika, Sol. Tali, doon tayo. Kukuha kita ng SDN. Payat pa rin. Hindi kasi siya kumain buong maghapon. Since 1 meal a day nga lang siya. So, ngayon, papakainin natin siya. Naka-heal siya. Quiet, Pepper. Ingay mo. Kukuha lang ako dito ng dog food. Okay, dyan ka lang, Sol, ha. Kukuha lang ako ng dog food dito. Wala ako ng SDN mo. Kaya dito sa dilim. Ang ating SDN, of course. Kaso, saan nilagay ni Miguel yung takalan? Ayun. Oh, ito yung takalan. Ay, saan yung kanyang Siberian Husky? Hoy, Sol. Nagawa mo dito, Sol. Kuha lang natin ang dog food si Sol. SDN niya, of course. Oh, dali lang. Alright. Okay na ito. Tara, Sol. Uy, excited si Sol. Oh, grabe. Excited masyado. Excited masyado si Sol. Oh. Tuwan-tuwa, oh. Halika na. Ika, Sol. Ika. Doon. Tuwan. Oh, gusto mo na ba kumain? Very good. Sit down si Sol. Nagsisit. Very good sit. Very good. Gusto mo na ba kumain? Uy, takam siya, oh. Hindi kagaya kagabi, no? Kagabi, medyo nag-off feed siya. Ano, pasyal ba muna tayo o kain muna? O kain muna. Sige, inside. Doon, inside. Ayun, alam na niya. Very good. Alam na, talino ni Sol na, guys. Alam ni Sol. Diyan siya kakain, inside. Lagyan natin ng konting tubig, Sol. Lagyan natin konting water. Ayan, para may konting sabaw. Napasobra yata. Yan. Yun, no? Sumapaw yung SDN niya sa sabaw. Very good. Sige lang, kain lang. Very good, boy, Sol. Very good. Ayan, so at least, no? At least hindi na siya, alam niyo yun, kagaya kagabi, nakakalungkot pagka, anong tawag doon? Parang magkakasakit yung fur baby ninyo, ating dogs, pets, whatever you may want to call them. Kapag may sakit, nakakalungkot talaga, bigat sa damdamin. Pero pag ganito, healthy, masaya, malakas kumain, nakakatuwa, di ba? Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga sumusubaybay sa Sol series natin. Today is day 12. Oo, day 12 ngayon. Tomorrow will be day 13. Magto 2 weeks na si Sol dito sa akin. And malaki-laki na rin ang mga na-improve, no? Una, hindi na ako takot sa kanya.
Kasi nagpunta siya dito, nakakatakot eh. Talagang ayaw magpahawak. Mangangagat kapag hinawakan. Tapos, sobrang payat niya. At saka parang walang energy nung dumating dito. Parang lungkot sa buhay niya. Pero ngayon, pogi na si Sol kahit papaano. Payat pa rin. Pero in a matter of just siguro mga another week or so, ayan, makikita natin unti-unti talaga na kakapal itong si Sol. Kasi kung makikita niyo yung mga pictures, no? Sige, mag-flash ako dito sa screen ninyo ng mga pictures ng mga Cane Corso, mga kalahian ni Sol, mga Italian Mastiffs na mga adults. Kita niyo, puro muscles yan, di ba? Puro machong mga aso. So, balik tayo kay Sol. Ayan, medyo payat pa. Pero darating tayo dyan, di ba? Lagi natin dapat nakikita ang potential sa mga pets natin. Ganun din naman sa mga tao. Kailangan nakikita natin ang potential ng mga tao. Hindi lang kung ano ang itsura nila ngayon, kundi kung ano ang pwede nilang maging. Diba? Ganun din sa mga kids natin. Nakikita natin yung potential nila. Sa mga kaibigan natin, sa mga kasama sa work. Nangangati siguro yung tenga niya. Panay ang niya, panay ang shake niya ng ulo niya. Sol! Basta. Explore siya. So this is good exercise sa mga dogs, no. Hayaan nyo lang sila mag-explore kasi ang pinaka sensitive at pinaka ginagamit nilang sense nila ay yung sense of smell. Hindi pa niya naubos yung SDN nila. So yung sense of smell ng dogs natin, kung titignan niyo yung brain nila, mas malaking portion ng brain nila ang ginagamit nila para mag-process ng mga naaamoy nila. Sa tao po baliktad, no? We are more reliant, no? Favorite sense natin is our sense of sight. Ibig sabihin yung brain natin, mas malaking portion ng brain natin, ang kulit ni Sola, ang likot, no? Nakakatuwa. Malaking portion ng brain natin ang ginagamit natin para mag-process ng nakikita ng mata natin. Yun ang primary sense organ natin, yung mata. Pero sa dogs, pang-amoy nila. Kaya kapag ka nag-aamoy-amoy yung aso nyo kung saan-saan, maraming iniisip yun, maraming ina-analyze yan. Ayan, so hinahayaan ko lang si Sol na mag-amoy-amoy para ma-familiarize siya. And naamoy niya yung ihi siguro ni Logan dyan, naamoy niya yung bakas ng ibang tao dyan, naamoy niya yung iba-ibang mga bagay-bagay. And sa pamamagitan ng pag-amoy-amoy, nasa-stimulate yung kanilang isip. And they also have a very strong memory when it comes to what they smell. Na-identify niya yung kanyang owner, yung kanyang family by their scent. Yung amoy ninyo, kilalang-kilala kayo ng aso ninyo. Kaya kahit mag-disguise pa kayo, ay makikilala pa rin kayo ng dog ninyo. Supposedly, no? Pero may mga dogs na, alam niyo yun, nagugulat na parang na-frighten sila kapag kaiba itsura mo. Pero kapag naamoy ka na nila, kilala ka na nila. And a dog can discriminate one scent of person from everybody else. Kaya ginagamit din sila sa manhunts na kapag ka man tracking, ibig sabihin nun, isang tao lang ang hinahanap nila. Pagbabasihan nila yung item na article na ibibigay mo sa kanila, yung mga trained sa man tracking, and hahanapin na nila yung scent ng particular na tao na yun. And i-ignore nila everything else, everybody else they will ignore, and they will only target a specific person. May mga na-train na rin kami sa Manalo K9 ng mga man tracking dogs. May mga na-train na kami ng mga search and rescue dog. Ngayon may tinitrain kaming search and rescue dog. And meron na rin kami na-train na tracking dog. Magkakaiba yun, may konting difference bawat isa sa mga yon. Pero most of the dogs that we have used sa K9 are explosive detection dogs. Second is narcotics detection dogs. And then patrol dogs or protection dogs. So yan ang specialty namin sa Manalo K9. And kaya ako naman po dinevelop din itong SDN na to is para dun sa mga dogs namin para magkaroon sila ng peak performance, kumbaga yung pinakamahusay nila, pinakamatalino, yung potential nila makuha talaga nila physically, mentally,
makuha talaga nila yung potential. Kaya yung SDN, gift ko po yan sa inyo kasi this formula was actually made para sa mga dogs namin sa Manalo Canine. I didn't have to share it pero shinare ko na rin. Eventually, it became a real business and it became a big business for us. Pero talagang ginawa ko yan, SDN, para sa mga dogs namin. And I hope you appreciate it. Thank you for everybody who appreciates the formula. No, nakita nila kung gaano kaganda yung formula. Walang mas gaganda pa sa formula natin na SDN. Kahit yung pangmasa nating SDN 21, SDN 28, it's still much better than yung mga pangmasa ng iba na puro fillers lang. Makikita nyo talaga yung resulta sa mga aso nyo. So if you haven't tried SDN yet, I suggest try kayo. Bili lang kayo ng 1 kilo, kahit 5 kilos sa dealer or sa online shops natin. And kayo na mismo humusga. I don't have to sell it to you. You just have to see it for yourself. Mga 1-2 weeks pa lang, makita nyo na kagad. Timbangin nyo yung aso nyo before and after. Makikita nyo, bibigat yung aso nyo. Hindi sila bobotsog, pero bibigat yung timbang. Yan ang unang-una nyo mapapansin. Of course, your dog should be free of parasites, but check nyo rin sa vet. Baka naman kaya payat yung aso ninyo at hindi tumabata ba ay dahil puro parasites. Okay na. Parang naubos na ni Sol, Ubos mo na, Pasensya ka na, dada ako ng dada dito. Pag magkwento talaga ako. Nakadire-diretso ako. Kahit bumaghapon ako magkwento sa inyo. Yun talaga ang aking minana sa aking mga magulang. Mga magulang ko, mga dadaldal din eh. Oo, nag-taper down pa nga ako eh. Tempered pa nga yung pagiging madaldal ko. Ayan, so hayaan ko muna. Maglaro-laro muna kami ni Sol dito. And thankful ako na okay siya, hindi tumuloy yung sakit niya. And ayan, medyo nagre-recover. Maglalaro-laro muna kami para ma-exercise yung muscles niya, para kumapal yung muscles niya. Tsaka gumanda yung katawan pa niya. Oops, naku, poops ni Logan yan. Uy, Sol. Sensya na kayo Kaka-poops lang ni Logan ngayon bago tayo nag-video dito. Yan, tuwan-tuwa Very good, Sol. Sige, say hi to your fans. Hi fans! Hi fans! Thank you for your support. Thank you for your appreciation. Yeah. From us here, from Sol, Logan, and Pepper na rin, at saka yung bago nating Snow Bear daw na Siberian Husky Puppy. Ayan. Have a good night. Have a great day tomorrow. Thank you po sa panonood. Additional tips nga lang pala guys, habang naglalaro kami dito ni Sol, naalala ko lang, alam niyo maganda rin na minamassage ninyo yung dogs ninyo para mag-circulate yung dugo sa muscles nila. Halimbawa dito sa sa gilid ng mga spine. Ayan, pag minamassage nyo yan, masistimulate yung blood flow doon sa mga muscles. Ayan, pati sa mga hita, stimulate yung blood flow. Of course, it pays kung alam nyo kung saan nakalagay yung mga muscle groups. Kahit yung sa ulo, mas-stimulate yung mga muscles. Ayan, kasi pagka nasa-stimulate yung mga muscles, ibig sabihin, inaalis nyo yung dugo doon sa muscles, tapos pag release ninyo, ay bumabalik ulit bagong dugo na nourish, napapakain ng bagong dugo yung muscles and buong in general. And the dog will feel good. Merong ilalabas yan ng mga chemicals, ng mga feel good chemicals, parang massage din sa tao, di ba? So, massaging your dog does not only make your dog feel good, it makes you also feel good kasi therapeutic yan kapag humihimas-himas tayo ng dog. And of course, after nyo maghimas-himas ng dog, lalo na kung outdoor dog yung hinihimas-himas ninyo, meron tayong sabon, yung Super Doc soap na dinevelop ko para yung mga pwede nyo makuha mga zoonotic pathogens or zoonotic elements mula sa dog ninyo ay ma-neutralize, mamatay, at hindi kayo magkasakit because of your love for your dog. Okay, yan lang po. Please follow and share our videos.
SDN, the best dog food in the multiverse.